Ano nga ba ang pinagkaiba ng butter at margarine? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamadalas pagmulan ng kalituhan sa kusina at sa grocery aisle. Ano nga ba ang pinagkaiba ng butter at margarine? Kaya naman tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Carly Santos. Salamat sa suggestion mo. Simulan natin sa mahiwagang tanong ng lahat. Ano ang difference nila? Ang butter ay gawa sa gatas, partikular sa cream ng gatas ng baka. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-churn o matinding paghahalo ng cream hanggang maghiwalay ang butterfat at buttermilk. Ang resulta ay isang produktong may hindi bababa sa 80% milk fat. Sa madaling salita, ang butter ay dairy product. Ang margarine naman ay karaniwang gawa sa vegetable oils tulad ng palm oil, soybean oil, coconut oil, o iba pang plant-based oils. Pinoproseso ang mga ito upang maging semi-solid at magkaroon ng tekstura, kulay, at lasa na kahawig ng butter. Ibig sabihin, magkaibang magkaiba ang kanilang pinagmulan. Ang isa ay mula sa hayop, ang isa ay mula sa halaman. Ngayon, pumunta tayo sa usapang lasa. Kapag butter ang ginamit sa pagluluto o pagbe-bake, mapapansin ninyo ang mas mayaman at mas malinamnam na flavor. Kaya nga kapag may nagsabi sa inyong, "Naks naman, ang sarap ng cookies mo!" kadalasan may butter na sangkot dyan. Ang margarine naman ay may lasa na nakadepende sa brand at formulasyon nito. May ibang margarine na dinagdagan ng flavorings upang mapalapit sa lasa ng butter. Sa baking, may pagkakaiba rin ang resulta. Ang butter ay nakatutulong sa aroma, texture, at browning ng baked goods. Ang cookies na may butter ay kadalasang mas mabango at mas malutong. Ang margarine naman ay may mas mataas na water content. Depende sa produkto. Kaya maaari nitong maapektuhan ang consistency ng recipe. Kaya kapag sinabing butter ang kailangan sa recipe, hindi yun simpleng arte ng chef. Hindi porket pareho silang dilaw at nasa ref ay pwede nang palitan ng walang epekto. Kung ang butter at margarine ay mga estudyante, ang butter ang honor student na tahimik pero consistent. Ang margarine naman ang transferee na laging may bagong hairstyle dahil depende sa manufacturer ang kaniyang personalidad. Ngayon na malinaw na ang kanilang pagkakaiba, dumako naman tayo sa tanong na madalas pag-awayan sa internet at sa family reunion. Ngayong nalaman na natin ang kanilang pinagkaiba, may health benefits din ba sila? Ang butter ay may natural na vitamins tulad ng A at may maliit na dami ng D, E at K. Dahil gawa ito sa gatas, meron din itong natural milk compounds. Ngunit mataas din ang butter sa saturated fat. Ang sobrang pagkonsumo ng saturated fat ay maaaring magpataas ng LDL o tinatawag na bad cholesterol na inuugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso. Kaya inirerekomenda ng mga eksperto na limitahan pa rin ang dami ng butter sa pang-araw-araw na pagkain. Paano naman ang margarine? Dahil gawa ito sa vegetable oils, karaniwan itong may mas maraming unsaturated fats na itinuturing na mas mabuti para sa kalusugan ng puso kapag ipinapalit sa saturated fats. Ngunit heto ang mahalagang detalye. Noong mga nakaraang dekada, maraming margarine ang may mataas na artificial trans fats dahil sa proseso ng partial hydrogenation. At ang trans fats,
class ay parang kaklaseng laging may dalang tsismis. Kapag dumating, siguradong may problema. Napatunayan na ang trans fats ay nakapagpapataas ng bad cholesterol at nakapagpapababa ng good cholesterol. Kaya maraming bansa ang nagpatupad ng mga regulasyon laban dito. Sa kasalukuyan, maraming modernong margarine ang wala ng artificial trans fats. Kaya mahalagang basahin ang nutrition label bago bumili. Tingnan ang saturated fat content, iwasan ang trans fats, at suriin ang ingredients list. Ang totoong kalaban ay hindi butter o margarine. Ang kalaban ay ang sobrang dami. Kapag ang pandesal mo ay hindi na makita dahil natabunan na ng palaman, hindi na iyan almusal. Interior decoration na yan. Ang pinakamainam na gabay ay moderation. Kung may partikular kang kondisyon sa kalusugan gaya ng mataas na kolesterol o sakit sa puso, mas mabuting kumonsulta sa doktor o registered dietitian. Tandaan, walang masamang pagkain kapag tama ang dami at angkop sa iyong pangangailangan. Sa totoo lang, mas madalas gamitin ng mga Pilipino ang margarine kaysa butter. Pero dito rin nagsisimula ang kalituhan. Kapag bumibili tayo ng pandesal sa umaga, madalas nating sabihin, "Pabili po, palagyan ng butter." Pero kadalasan, margarine ang ipinapalaman. Lalo na kapag ang gamit ay mga kilalang brand gaya ng Dairy Cream, na matagal nang kasama sa almusal ng maraming Pilipino. Kaya tandaan, class, hindi porket yellow, nasa ref, at masarap sa pandesal ay butter na agad. Ngayong araw, nalaman natin na ang butter ay gawa sa gatas, habang ang margarine ay karaniwang gawa sa vegetable oils. Magkaiba sila ng pinagmulan, lasa, at gamit sa pagluluto. Pareho rin silang may benepisyo at dapat kainin ng tama at may moderation. At higit sa lahat, tandaang class, hindi porket ipinapalaman sa pandesal at kulay dilaw ay butter na agad. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at magkita-kita tayong muli sa susunod nating klase.